Di ba ano yung kortina to? Sir, kabila pa. Ilaw. Stop. High-tech na rin. Hello, magandang hapon po. Good afternoon. Welcome to our Usapang Claridel. Ang ating kabihan sa Samang Claridel dito po sa Rizal Park Hotel. Good afternoon, everyone. And we are very fortunate today dahil sa wakas. Sa kabila ng kanyang pagiging busy. Yes. Galing pa siya sa Abawan, Batangas. Opo. By the way, ako po si Quintel Valdez. Ako si Raymond Robert Burgos. At we are very lucky today. We are very fortunate today dahil kasama po natin ang Secretary of the Department of Public Works and Highways, si Secretary Vince Dizon. Good afternoon, Secretary. Good afternoon. Welcome po, welcome po. Salamat po, ang speaker sa matagal ko ng kaibigan. Boss Raymond, sabi niya ko pinagdaanan niyo. Boss Raymond, itong nakaraang mga taon, I'm very happy po. Yeah. Oh, Secretary, nakasama rin po tayo. Ay, oo. Nasa Sige. passport po ako. Sige po. Talaga itong Secretary, walang talaga tingnan, panahon pa lang ngayon. Busy kaya Very active. napakaslim pagka naman nasa Baguio, nabibisikleta. Tapos marathoner din. At tingin bago natin simulan, gusto lang natin pasalamatan yung ating mga sponsors without whom hindi natin maisasagawa itong happy round. So first, we would like to thank the Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO. Then yung Philippine Amusement and Gaming Corporation, nandito ngayon yung isa kong... Yes, yung kanilang APP for corporate community services department. At may tayo with DPWH, yung mga... Si Mr. Eric Palcos. Yun po yung partner po ninyo sa mga project ng Falcor, mga classrooms na sponsored or budgeted funded by Falcor. Pagsalamat po tayo kay Chairman Ay. Boss Eric. Yes, Eric Palcos. Oo. May mga ginagawa tayo mga magandang classrooms. Yes, Tulungan tayo. Yes, And last but also, not the least, yes, we also would like to thank, of course, ang ating walang sawa na supporter, ang Office of the City of Manila. si Mayor Isko, Manila Mayor Isko Moreno. nasa Maynila tayo, kaya sa Musubok. Tayo ngayon. Yes po. Okay, so umpisahan natin dahil ang dami ikukwento. Yes, But yes, i-report sa atin si Secretary. So, siguro lang. Okay. Bago ang lahat, yung good news na lang muna, Secretary. Okay? Good news dahil medyo maginhawa na raw ang magiging biyahe ng mga motorista dito sa bagong asphaltong Bukidnon, Davao Circumferential Road sa Panlac, Hapaw, Quezon, Bukidnon. Gano'n po ka-convenient na po ngayon ang biyahe doon? Pagkwento ko lang yung nangyari dyan. Yung Buddha Road na tawag ng Bukidnon, Davao Road, napaka-importante po kanina sa Mindanao kasi yung santuradaan yung mga produkto na gagawin yung mga prutas, bunga, Raw material. kung ano-ano po mga produkto na gagawin mula sa Southern Mindanao, dadaan ng Central Mindanao sa Bukidnon, papuntang Cagayan de Oro.
Alam po yan, marami dyan, mga truck, marami din tayong mga kababayan, napaka-critical po na tayo. Ang problema po, noong October last year, after ng earthquake sa Davao Oriental, bumagsak po yung isang portion ng tayo. At grabe, I don't know, may mga ibrad tayo, pero grabe po yan, talagang bumagsak at nasara po yung highway. Ito yung inspection niya. Opo, noong October pa, pumunta po tayo doon. Ang naging challenge dyan, punto po kasi yan. Yung kung saan bumagsak yung kaya, bundok yan. So, ang initial na estimate ng mga region sa DPWH, 2.5 years para maayos. 2 kalahating taon. Gano'ng kalawak po? Kasi, Gano'ng kalawak po ba yung siguro, maiksi nga, kaya lang, bumagsak talaga. Kasi, nawasak yung buong kaya. I'm sure may mga pictures yung mga kasama sa ninja. May mga videos ka dyan. Ang losses po dyan, on a daily basis, 50 million pesos araw-araw ang nawawala ng pera dyan. Dahil sa kasi yung mga goods, umiikot ng napakalayo, dagdag 2 oras sa biyahe. Taga-gasolina. So, kinausap po natin, puro po tayo sa mga partner natin Japanese para maghanap ng ibang solusyon. At awa po ng Diyos, yung ating mga engineers sa DPWH, kasama yung mga consultant natin na hapon, nakahanap ng solusyon. In-execute po natin yung solusyon na yan noong bandang November at January, nabuksan na po natin. In 2.5 months, naayos po natin. So, imbes na 2 taon na din, 2.5 months po, nabuksan natin yung January. Pero ano naman po yung quality kasi sobrang bilis talaga ng pagkakatawa. Hindi tayo papayag ng quality. So, ang ginawa po, imbes na gawin yung nasira, linipat na lang natin at kinonekta natin, papasok sa bundok, yung road. Ngayon, yun na ho ang magiging permanent na carrier connecting yung dating dun sa nasira. So ngayon po, ano na po yan? Dinadaan na po yan. At ito nga po, medyo lumabas din po sa Mindanao, medyo nagbayan yung video. Kasi yun na, napakaganda ng pagkagawa. At ano yan? Ang nag-design po yung mga partners natin from Japan. Ibig po niyong sabihin, Secretary, yung mga motorista ngayon, yung mga sasakyan, pumapasok sa loob ng bundok? Hindi yun. Ano lang. Kasi yung, hindi naman siya tunnel. Ano lang, medyo inusog natin, hindi na natin ginawa yung dati na nasira. Umusog tayo, I don't know if you have videos, you can see it. Okay. Ano na, hindi na siya doon sa nasira. Iniliko. Linipat ng alignment. So ngayon po, niladaan na at mas safe pa siya na. So from 2.5 years, naging 2.5 2.5 months. Oo, pwede naman pala. Pwede naman. Alam mo, marami naman po solusyon, kailangan ng pag-isipan, mabuti at gawin ng tama. Yun yung out of the box. Kailangan out of the box tayo. Sec, yung isang tinatanong din yung Maharlika Highway. Ito yung pinuntahan mo na ilang taon na bako-bako. At nagbigay ka ng deadline dito na bago Semana Santa, dapat gawa na at madadaanan. Ano yung status mo? Alam niyo po kasi yung Maharlika Highway, ito po ay ginawa at natapos. Ano po yan? Stretching from Ilocos Norte down to Zamboanga City. Yan po yan. Kasama siyempre yung nautical highway na tawag between Sorsogon and Northern Samar and Southern Leyte and Surigao. 3,650 kilometers po yan from the north all the way to Sa may bridges. hindi po, yung bridges between Sorsogon and Leyte, Northern Samar and Southern Leyte and Surigao. May planong gawa ng bridge yun, pero wala pa. Nautical highway lang siya. Sabi, yung mga truck, yung mga bus, nagro-roro sila. Kung pupunta ka ng Mindanao, mag-Ilocos, magro-roro ka sa Sorsogon, pupuntang Northern Samar, babaylan ka, pagdating mo ng Southern Leyte, magro-roro ka ulit from Southern Leyte to Surigao. Yan po, ginawa po yan nung panahon pa ng ama ng ating mahal na Pangulo, si President Ferdinand Marcos, Sr. Ang problema, napabayaan na po yan.
ng todo-todo. Dekada na po yung sira-sira. No? At wala pa pong nag-rehabilitate yan ng malawakan. Simula nung matapos yan, nung ama ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sabi po ni President Bongbong Marcos, hindi na may pwedeng patsi-patsi na lang ang solusyon sa mahaling tayo. Kailangan i-rehabilitate na natin na ng buo. Lalo na yung mga notoriously difficult areas na galing nasisira pa ulit. Na practically dirt road na sa parte ng Quezon, parte ng Bicol, parte ng Samar, and parte ng some parts of Caraga sa northern Mindanao. So, yan po ang inutos natin ng ating Pangulo at kailangan i-deliver natin yan bago matapos ang termino ng ating Pangulong Bongbong. So, yun po ang gagawin natin. Ilang kilometro po? Gano'n po kalawang din po yung highway na aayusin po? Naku, mababaw yan. Ang Quezon po at Bicol, ano po yan? Lalabas po yan ng mahigit 300 kilometro. Wow. No? Ang Samar naman, ganun din. Mahigit 300 kilometro din. So sa Mindanao naman, konti na lang yun. No? Siguro mga 100 kilometro or less. So maybe a total of yung mga areas na laging nasisira, halos ano yan, mahigit 700 kilometers. Yung in-expect mo na yung sa Bicol no? Yung Bicol. Actually, na-expect ko na po ang Bicol, ang Quezon, at ang Samar. In fact, yung Samar, twice ko na po napuntahan. Nagalingan po ako ng nakaraang Lunes at Martes. At sa Lunes naman po at Martes next week, pupunta ulit ako ng Bicol. At sa susunod na linggo, po ako sa Quezon. So yung sa Bicol, Quezon Bicol stretch matatapos bago Semana Santa. Hindi, ganito. Kasi malaki yan nung pag-aayos at kailangan dito. Hindi natin yung magagawa in months. No? Kaya ang gagawin na po natin, kasi agad na naman ang mahaging highway. Mahigit 1 million sa mga kababayan natin ang dumadaan dyan. Araw-araw. Yan ang ating backbone. No, ngayon pong Semana Santa, ang dami kong dadagsak yan. So meron po kaming gayong ginagawa na temporary short-term na solution lang. Unang-una, yung mga current na ginagawang mga proyekto dyan, yung mga reblocking na tinatawag nila, notorious dyan, no? Na minsan natatapos yan. Baka taon ng binibigan bago matapos yan. At hindi naaayos ng tama. Minamadali natin na lahat ng current reblocking works kailangan matapos bago mag-Semana Santa. No, bago Check. Yung bago mag-Semana Santa is already just a week away. 2 weeks. Or 2 weeks away. Kaya. So, well, yun nga po ang pinipilit natin na mangyari. Nanggaling po ako ng Samar, in-inspection ko po, in fairness po, buwis ang trabaho, and kakaunti na lang po yung mga segment na may reblocking. Ang problema kasi sa reblocking, sa Maharlika, pag mayroong reblocking, nagwa-one way. Yes. No, ibig sabihin, hihinto yung isang lane, maghihintay dun sa isang lane, Tutukod yung traffic. tutukod yung traffic. No? So, yun ang kailangan natin i-prevent. Kailangan ang goal natin, together with DILG, PNP, and DOTR, ang goal natin, pagdating ng Semana Santa, walang obstruction sa mga highway. Para naman, hindi naman mahirapan masyado yung mga bero natin. Kasi ang hirap nun. Minsan nakaabutin mula Manila ng Naga during Holy Week. Pakaabutin ng 12 oras. No? Dati, nung bumiyaya ako ng Naga, early 2000s, 7 hours na rin. Sigurado, after 1 week, before Holy Week, talagang dagsana ang motorista. Sigurado. So yun po, no? At yung po mga bako-bako, kahit na po may nang ma-punch yan ng konti, para naman makabilis naman ng takbo yung mga sasakyan. So yun po ang goal until Holy Week. Ngayon, after Holy Week, dyan na sisimulan natin yung procurement, yung bidding, para sa mas malaki at mas malawak na rehabilitation ng Maharlika. Ano po yung ating target na date para matapos ko ng whole project? Yung first phase po, no, yung mga sira-sirang area muna, ang target natin matapos na yan by next year. By June of next year, kailangan matapos na yan.
yung mga sira-sirang area, yung sa Quezon, halimbawa, para sa mga kababayan natin sa Quezon. Ang problema sa Quezon, portion ng Marika, mula Pagbilao hanggang Lopez. No? Mahaba-haba yan. No? Yan, talagang notorious sa sira-sira yan. Sa Bicol naman, ang sira-sirang area dyan, yung parte ng Camarines Sur, mula Lubi, yung Andaya Highway, which is roughly about 92 kilometers, yung stretch ng Andaya Highway, na mostly sa Camarines Sur. Sa Albay naman, yung parte ng Gilwatan. Sa Albay. No? Pagdating naman sa Samar, yung mula Northern Samar, papuntang Calbayog, Calbayog to Catbarogan, at yung pinakamasama, Catbarogan hanggang Tacloban. Yan ang mga sinasirang area. So yan pong mga area na yan, kailangan talaga by next year, by June next year, maayos. So yung buong stretch na yan, Sec, magkano naman ang budget natin? Wala pa kaming estimate ngayon kasi dinidesign pa natin ngayon yan. So magagaman natin siguro by the end of March kung magkano ang kailangan ng pondo para lang dun sa tatlong areas na yun, na talagang notoriously bad ang condition. Kasi yun talagang kailangan natin i-prioritize. Sec, may iba naman tayo. Marami nagtatanong, ano na ba yung status ng may campaign kayo against grabbing corruption, especially sa mga projects. Ano na yung status ng mga Pinay nating kaso laban sa mga iwaling kontratista at iwaling mga district engineer at regional director? Tuloy-tuloy po ang pag-refer natin sa Office of the Ombudsman. Lalo na ngayon, I think, nag-announce po ang ICI na wrapping up sila until March 30. No? So ngayon po, tuloy-tuloy po ang ating coordination pag-provide ng mga ebidensya at dokumento sa ating magaling ombudsman. So yan po, maayos na yung sistema natin, tuloy-tuloy na po tayo dyan. At ang ombudsman naman po, tuloy-tuloy din po ang pagpapayag ng kaso. Kasi ngayon po, ang ombudsman ang nagpapayag ng kaso sa ating mga korte, whether sa Sandigan Bayan o sa mga regular courts na. Doon po sa mga nauna ng kinasuhan, meron pa po ba may dadagdag sa mga... Meron po yan, sigurado. Hintayin na lang po natin, ayaw na po kunahan ang ating ombudsman. Hintayin na lang natin siya ang mag-a-announce, siya ang mag-a-file. Ito po ay mga kawaliri ng DPWH or halo na yan, Or- contract. Siyempre, hindi naman po may kawain ng PWH na involved dyan. Pero, kasama na rin doon yung mga sa mga kontratista at siyempre mga iba pang mga opisyal ng gobyerno. Sec, bahagi ng campaign mo against yung reform sa department, yung pag-recruit sa hanay mismo ng mga graduating students na pumasok sa DPWH. I learned na nasa PUP kaya kahapon. So ano na status ng recruitment niya? Marami bang pumapasok sa DPWH ng mga graduate na engineering? Pero yan po nakakatuwa talaga. Kasi ano naman, isa sa mga pinagpili ko yun ng Pangulo natin. Kaya nga na-reformahin ng IHA. Kasi dekada na yung ano dyan. Hindi naman taon lang yung binibilang natin kalukuhan niya. Dekada na yan. So, isa po sa mga reforma ay yung pagpapalit ng tinatawag nilang fresh blood. Kailangan natin ng new blood. New blood. Kailangan natin ng mga bagong mga engineer, bagong mga accountant, bagong mga arkitekto, kailangan Iba na rin po kasi ang technology na yan. Oo, kailangan po talaga. So, maganda po, simula po noong January, we've been going on a campus job fair tour. Nauna po tayo sa Mabua, sumunod ang De La Salle University, at nagpunta din tayo sa Batangas State University. No? Yan po yung ating National Engineering Center. Yan po ang maraming mga engineering at technical graduates na pinuproduce ang ating mga state universities and colleges. At kahapon na po, nagpunta po tayo sa pinakamalaking university sa buong Pilipinas. Hindi lang SUC, ang PU, yung Polytechnic University sa Philippines. So nakakatuwa po, yun na yung pinakamalaki namin na kuwang crowd. At sa PUP alone, more than 700 po ang nag-apply sa amin. Kahapon po. In one day, more than 700. Sa ibang mga, universities,
500 or less. So, madami po talagang nag-a-apply. Nakakatuwa naman po na despite yung kawalan ng tiwala sa DPWH, yung sense of patriotism and sense of yung gustong mag-participate ng ating mga kabataan ngayon, nandiyan pa rin, kahit na napakasama ng reputasyon at halos walang tiwala sa DPWH. Gusto pa rin tumulong ng mga kabataan. Hindi, totoo naman yun. Talagang yung nasa kabataan ng pag-asa ng DPWH. Opo, yun po talaga. Yung po mga applicants po natin. So, mga undergrad na po yan. Paano po ang Hindi po. Marami sa kanila ay board passers na. So, nag-graduate last year at pumasa na ng board. Pero meron din po mga pag-graduate pa lang. Kasi pwede naman silang mag-apply. Kahit na hindi pa sila pumapasa ng board. Pero ano pa lang sila? Contractual. Contract of service muna sila. At pwede na silang, pero as early as now, pwede na silang At yung pagbisita mo sa PUP, napansin mo may isang building doon hindi pa sa tapos. o hindi lang isa. Anim. Anim. So, yun yung pledge mo doon sa PUP na Opo. Alam nyo, isa sa mga Nag-commit ka na, napapagawa niya na yun. alam mo, isa sa mga pinirma ng Pangulo natin yung budget ng January. Isa din yan sa mga pinili sa atin. Mag-prioritize naman ang DPWH dun sa mga unfinished, yung mga nakatingin natin proyekto. Napakadami po yan. Diyos ko. Kahit saan ako pumunta, may nakatinggang tulay, may nakatinggang hangge, may nakatinggang, ito nga po, yung mga kasama nga po natin dito lang eh. May nagsabi na sa akin kanina sa Bataan daw. Sa Limay, may nakatinggang Bataan sa Limay. May nakatinggang po tayo yung dalawang tulay dyan. Na parang, ewan ko, baka ayos digada na Pilipinas. sa person hospital. Ang dami ng hospital. Kaya ang dami din mga building, pero anong mga sa SUCs natin. No, sa PUP ka, panalaman ko, merong mga 6 na building na nakatingin gano'n. Ewan ko, ilang taon, hindi natatapos. Ang number 1 na dahilan, tingin-tingin budget. Yun ang number 1 na dahilan. Ang nangyayari pa dito, wala, may project up, tulay, kanye, building. Ang budget, tingin-tingin. Yung phase 1, phase 2. Minsan pa, baka phase 20 na yan eh. Sa tagal eh. Halimbawa, yung kung pinuntahan ko sa Bawan, Batangas, no? Meron napaka-importante kong kaya dyan. Yung kukonekta sa Port of Bawan sa start. Para po yung mga truck na nangagaling sa puerto, hindi na kailangan dumaan ng mga bayan-bayan. Focus ng traffic doon, baka may mga aksidente pa dyan, dahil kailangan mga truck lumangaan. So, may bypass road mula Star Tollway, dadaan ng Santo Tomas, dadaan ng Batangas City, dadaan ng Bawan. Pero naka-bypass na yung mga tao, yung mga center. Para tuloy-tuloy dire-diretso ng Highway 6 lanes, papuntang puerto. Simulan yung proyekto niya, 2017 pa. 2026 na, so 9 years na. Hindi pa rin tapos ang gano'n. Center na yung local nila niya. Pero ang actual date or yung time frame niya para matapos is when? Hindi, yun nga eh. Yun ang problema. Kung may pondo at walang problema sa right of way, yung 9 years na yun, pwede matapos yan probably in 2.5 to 3 years na. Pero since nga tinitingin at tinitingin pati yung right of way, talagang maabuti ng brigada yan. No? So yun ang problema. So, ang sabi ni Pangulo, ano man ang kaya na natin tapusin ngayon, between now and 2028, bago matapos ang termino ni PBBM, tapusin natin. So yun po, para sa akin, common sense yun. Bago tayo mag-umpisa ng bagong proyekto, tapusin muna natin yung mga ongoing na mga tema. So yun po ang kabigyan ng Pangulo natin. So yun po ang priority natin moving forward. Okay, siguro dahil excited na rin yung ating mga kaibigan sa media, Tri-Media, na magtanong.
kay Secretary at humingi ng mga updates. So, now we will open the floor for our media friends. So, mag-raise na po ng kamay. Name, lang po ang inyong pangalan and the media entity that you will come. Magandang hapon po. Sana'y makaba po oras ko for questions. No? Ako po si Rolando lang mula po sa Manila Standard. Hi, Sec. Gusto ko lang po sanang itanong, first doon po sa inyong pag-iikot sa mga eskwelahan. Do you plan to look forward na makipag-collaborate with Commission on Higher Education and other universities para magsagawa ng job fair? Kasi po, I understand na, as per my case po kasi, ang UPLB ay sasagawa din po ng kanilang mga job fairs. And meron din po mga graduates po ng civil engineering and other engineering courses. So do you plan to coordinate further with SHED on para bang makapag-engage kayo with students and at the same time to at least assure students that welcome kayo sa agency at hindi namin kayo mabibigyan ng sabihin natin hindi kami magiging devil's advocate ng baka. I do put that. Ewan, ganun na mga sir. In fact, we're already doing it. Now, since the start of the year, we've been coordinating with all the universities, including state universities and colleges, and private universities. And nakaline up kami up until June, tuloy-tuloy, every 2 weeks halos. No, both private and state universities and colleges. Tuloy-tuloy ang mga job fairs. Kasi, yun talaga yung kailangan natin. Yun talaga yung kailangan natin. So, thank you for that. Yan, tuloy-tuloy namin gagawin. Even after the summer months, tuloy-tuloy kami. Another concern ko din po kasi sir is that malapit na po ang 2028 and some politicians are now speaking about election dito, election ganyan. I'd assume that you'll be staying on your post for the next 2 years until the end of Marcos' term in office, President Marcos' term in office. Will the DPWH request an inflated budget kung sakaling may mga congressman na hihingi ko ng infrastructure works, halimbawa sa pagpapagawa ng kalsada, sa pagpapakay sa kalsada, sa mga asfalto, sa mga ganyan, magaling ko sa mga DPWH ng ganyan. Who's that will do that? Ang DPWH ay mag-request ng budget base sa mga pangangailangan ng mga region, probinsya, distrito, LGU. Yun ang i-request ng DPWH. Kung anong kailangan. No, I think ko, pauwi-uwi naman sinabi ng Pangulo yan. No, we will request for what is needed and we will spend the money doon sa mga pangailangan ng mga kababayan. Pahabol lang po na tanong, do you think, Sec, that yung pace ngayon ng pag-investigate ng mga flood control anomalies, I think mag-iisang taon na, 10 months, 9 months na, do you think that sapat na yun para po at least kahit paano ay talagang matumbok na yung mga mastermind ng mga sangkot doon sa issue mo? Kaya po, ko, lahat naman tayo, Pilipino, pare-pareho ng pakiramdam. Lahat tayo galit. Lahat tayo nababawasan na, nauubusan ng pag-asa, saka ng pasensya. Pero, tingin ko, unang-una, marami ng mga na-file na kaso, marami na rin nakulong, at tingin ko, tuloy-tuloy ang ating conviction. Tuloy-tuloy na. And ang pinaka-importante din, apart din sa pagpapala ng kaso at pananagot, marami na rin mga pondo ang na-freeze ng gobyerno. I think unprecedented doon. I think more than 25 billion pesos na ang na-freeze ng mga assets. I don't think, Jose Iwan, ako, ganyan, laki ang na-freeze ng mga assets based sa isang kaso pa lang. No, tsaka marami na rin nagsosolving pera. So, tingin ko, while all of us are angry and impatient, tingin ko, aabot din tayo dyan. But unfortunately, yung mga proseso natin, they take time. Pero tingin ko, sa mga susunod na rin susunod na buwan, sunod-sunod na rin. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Okay. Okay. From ABS-CBN. Hi, sir. Napapasalo po ng ABS. Flood control and yung schools, may iba pa bang kinikita ng mga proyekto ang DPWH na posibleng na pong ma-investigan because of
perhaps doubtful, dubious, characteristics? Tuloy-tuloy naman po yun. Ang utos ng Pangulo, lahat yan, especially not only now, but past 10 years. No? Yun ang kanyang inutos na talagang tignan. But, apart from yung pag-iimbestiga kasi, ang DPWH napakalaki ng role niya para gawin yung mga kailangan gawin natin much needed na infrastructure. So yan talaga kailangan pagtuunan natin ng process. Pero tuloy-tuloy pa rin tayo, kaya lang ang lead na sa pagpapanago, talagang nasa kamay na yan ng ombudsman. Tayo more of a support role in terms of yung mga dokumento, mga ebidensya na kailangan ng ombudsman para talagang pagkakasin ng mga kasong ipapal. So yun, tuloy-tuloy yun, hindi tuloy-tuloy. Nabanggit po ni ICI Chair Andres na kailangan na nga po siguro may wind down dahil noong March 31 na po yung commission. Pero sa tingin niyo, itong panahon na to, roughly a few more weeks, meron bang pwedeng ihabol? At siguro naman, no? Kaya hindi ko kasi alam kung ano pa ang papahabol ng ICI. Kasi nagsabi ko siya ng report niya ata today, if I'm not mistaken. Pero tingin ko, ang importante dito, tulong-tulong na dapat lahat. Tulong-tulong lahat. No, and kami, tuloy-tuloy ang coordination namin with DOJ, NBI, Ombudsman, with the PNP. Tuloy-tuloy yan. No? And tingin ko dapat talagang magtiwala tayo sa ating Ombudsman. Talagang, tingin ko seryoso talaga siya. No? And ulit-ulit na sinasabi. Maghintay lang tayo. Pero padating na yung mga gagong-gagong na yung mga kasong hinihintay ng mga kababayan natin. Siguro, last follow-up na lang, Sec. May update po ba kayo sa EDSA rehab? May kumakain po ito ngayon, yung maganda yung sidewalk. Aside from that, syempre yung pagkalapit na rin siguro yung Tagpulan in a couple of months. Paano po natin siguro na hindi mo ulit kahit pa paano yung nangyari pagbaha doon sa portion of EDSA near Camp Aguinaldo? Alam mo, yung pagbaha, especially yung challenges natin sa environment, yung climate change, ang kailangan natin magawa dito is gawin natin ang lahat para ma-mitigate yung na-experience natin. Kasi hindi madali ang solusyon sa pagbaha. Hindi madali yan, no? Lalo na this year, talagang wala tayong bondo sa flood control for 2026. Pero tama yung sinabi nyo, between now and the rainy season, kailangan talaga madaliin natin lahat ng mga ongoing projects. Kaya kung mapapansin nyo, wala kaming tigil sa pagtututok dito sa mga projects natin na ongoing, yung mga pagpapalaki ng ating mga drainage, kumarayan yung GR nito, natapos natin, ongoing ngayon yung Rodriguez, nagpunta ako sa Marikina, yung sa Sumulong Highway na, madagas din binabaha yun, pinapalaki na natin yung drainage na yun. At sa ibang lugar, sa Mindanao, sa Visayas, sa Bicol, sa iba pang mga lugar, kailangan talagang madaliin natin. So yun ang pinupush natin na kung ano ang mga ongoing nating projects for flood mitigation, dapat tayo matapos bago magtag-ulan. No? So, kunyari yung sa EDSA, challenges sa EDSA, pinapatiglan natin lahat ng drainage sa EDSA. Kasi minsan, ang problema, barado yung mga drainage, kaya mabahagi ng paglabas ng tubig sa kalye. Ngayon, ang isa pa natin ginagawa din sa Metro Manila, yung pagsisigurado na majority, if not all, ng ating mga pumping station ay gumagana. Kunyari, example dito, may Boss Raymond dito. No, yung Sunog Apple Pumping Station. No, sa Maynila. Yan, in-inaugurate yan noong 2020. Pero since 2020, hindi yan gumana. Pa iba, di ba? Hindi lang naman yan yung mga public station. Madami. So lahat yan, pinipilit namin ngayon na ma-rehabilitate, ma-repair, para pagdating ng tag-ulan, either partially or fully functional lahat ng mga public station. So lahat ito, minabadali natin. Sa EDSA rehab naman, nandun na ako kahapon, nagpunta kasi ko doon kasi gusto kong tignan yung ginagawang widening at planning ng ating sidewalks sa EDSA. No, kasi alam nyo naman, 2 times na akong nagkakat sa EDSA. No, kasama ko yung mga NGOs, yung mga
civil society organizations na talagang pinupush at pinopromote yung mobility para sa mga pedestrians at commuters natin. Kasi alam mo, kung hindi ka maglalakad sa EDSA, hindi mo marirealize na napakadaming mga kababayan natin, libo-libo, ang naglalakad dyan araw-araw. No, akala natin kotse lang dumadaan sa EDSA, hindi totoo yun. Ang daming mga commuter sa busway pa lang, 250,000 ang sumasakay sa busway every day. Sa MRT, 500,000. So, sa busway pa lang, sa MRT 3, 750,000 ang sumasakay dyan. Bibilangin mo pa, yung mga kababayan natin sumasakay ng bus, bumababa, tapos agaw buhay na naglalakad sa EDSA na hindi na, dahil walang sidewalk, eh naglalakad na sila. Kasama ng mga kamote na nagmumotor, saka ng mga sasakyan. Ay, kawawa sila. So, we need to look at the commuters. Sabi nga ni Pangulo, nung binuksan natin yung Kamuning Footbridge na Bacolod, kapalit nung infamous Mount Kamuning, pinapag-ibanan ni PBB. Sinabi niya, commuters naman ang i-prioritize natin. Hindi lang mga motorista. Kasi ang dami, at dito, di ba? At some point in time, gumagamit tayo ng MRT. No? Di ba? Ang dami yan. Libo-libo yan. Daan-libo. Every day. So, finalize na namin kahapon. So, ngayon, tuloy-tuloy na yun. Nakita nung wider sidewalks na yung bike lane, nandun na rin sa sidewalk, kamukha nung nakikita na sa best practice sa ibang bansa. Yun na rin yung mangyayari sa EDSA. Ini-imagine ko lang yun, Sir. Ibig ko bang sabihin yung sidewalk natin, magkakaroon ng syempre, construction po yan. So, magkakaroon din ng konting epekto yan sa traffic. Oh, pero I think by June, yung dinadaanan ng mga sasakyan, tapos na, for phase 1, from Ross Boulevard to Orense. Yung trabaho ng sidewalk, doon na sa sidewalk. Di ba? Sa sidewalk na yun. Alam mo, yung construction, kailangan niyang gawin, whether we like it or not. Wala tayo. Kundi po, wala tayong choice. Hindi naman pwedeng, kasi kung ayaw natin ng disruption, o ayaw natin ng konting aberya, huwag na tayo magpagawa. We would just settle for yung baku-bakong EDSA. So, konting sakripisyo. Kailangan ng konting mas maayo sakripisyo. naman. Ngayon, ang kailangan gawin ng gobyerno, mag-isip siya ng paraan para minimal yung disruption. Di ba? Minimal yung epekto. Di ba? Maalala nyo, nung si Sec Manny Bulong pa, ang unang plano sa EDSA, sa RIA, 2 taon minimum. Di ba? Isasara yung isang lane. And sinabi ng Pangulo, hindi pwede yan. Di ba? Kawawa naman yung mga motorista natin. So, sinabi ng Pangulo, kansilahin nyo yung plano niya, maghanap tayo ng ibang paraan. And ito na yung mas mabuting paraan at mas mabilis. Imbes na tayo, kunyari, just to give you an example, 2 taon ang unang plano. Itong phase 1 natin from Ross Boulevard to Orense, tingin ko matatapos to in 4 months na. Matatapos na to. No? So, and nagtatrabaho lang tayo from 10 p.m. to 4 a.m. Pagdating ng 5 a.m., yung trabaho, tigil ng 4 a.m. Pero pagdating ng 5 a.m., yung inayos natin kalye, nadadaanan niya. So, halos walang disruption talaga. No? So, kailangan mag-isip tayo ng gano'n eh. Sabi nga ni Boss Raymond, yung out of the box. No? Hindi rin yung puro, reblocking ka lang ng reblocking. Tapos yung reblocking mo, buwan ng bibi namin yung nakasaray yung kalye. Tama na ba? Kailangan mag-isip na tayo ng mga bagong parang. Thank you. Yes, Wei. Secretary of Health ako from County Sarando. Itanong ko lang mo, no, since may mga nagawa na tayo para mas mabantayan mo sa yung project sa kakayong bilis ng pondo, ang gusto ko lang malaman, ano naman po yung assurance ng mga opisyalis nyo para hindi na ho sila, yung magbibigay nyo sa inyong mga opisyalis, para at least hindi na ho sila ma-pressure, ano, dun sa mga politiko na kadalasan tinitipon niya ng mga gusto nyo para sa kanilang mga proyekto. Ano ang assurance na maibibigay nyo po sa kanila? Unang-una ho,
nationwide po ang aming pagpapalit ng mga opisyales sa DPWH. Unang-una po yun. Kasi unang-una, kailangan mawala talaga yung kultura niya. No, kailangan mawala. No, and really reorient po natin ang ating mga regional director, district engineers, na wala naman po problema makipag-usap at makipag-coordinate sa mayor, governor, congressman. Wala naman po problema yun. Basta ang importante yan, ang dulo ay yung tao. No, kung makakabuti sa kababayan natin, kung makakabuti, mapapaganda yung infrastruktura sa mga distrito, sa mga probinsya, sa mga regions, wala pong problema yun, magtulungan tayo. Pero kapag kaloohan na pinag-uusapan, hindi pa pwede yun. Kasi ang tingin ko, pinaka-matinding assurance doon is kapag naulit na naman yung mga nakita natin tagawang gawa, e pasensyahan tayo. Kung ano nangyari kaya Bryce Hernandez, kaya sa mga pakanan, kaya yung mga nakakulong na ngayon, hindi na mangyayari. Yun ang mabibigay kong assurance. Kapag pumasok sila sa kaloohan, kulong sila. Follow up lang po, hindi kasi usually po kapag cover na yung mga politiko, humihiling yan may mga hinihiling po yan. Pag hindi ko napagbigyan yan, karaniwan hinihiling yan, malipat yung district engineer o kaya hapiin ang distrito. So, paano nyo po sila mapuprotektahan doon sa ganyung mga pressure? Well, una-una, tayo po ang magagawin kung sino ang district engineer. Hindi po ang politiko. Kaya nga ngayon, kumagagan nyo, marami po kaming mga ipinilis dito sa publiko na bagong mga district engineer. Na dati-dati, nag-a-apply sila, pero hindi sila mga first baseman lang. Kasi nga, hinahanapan sila, as ng endorsement mo kay ganito. Ngayon po, kahit walang gano'n, basta on merit na. On merit, on performance. Marami na po na-appoint ngayon, district engineer, assistant district engineer, regional director, project engineer, hindi importante yung kung sino ang mag-endorse sa'yo. Importante yung performance mo. Good afternoon, Secretary Vince. Follow-up ko lang po yung sa mga district engineers na nabanggit mo. Nagkaroon na po ba ng reshuffle or ano po yung... Ongoing po ngayon. Meron na po mga areas na reshuffle, meron na po ongoing. Tuloy-tuloy po ito kasi hindi naman po ganun kadali yan. At yung daang distrito, 17 regions, 300 districts. So, ano yan? Slowly but surely, hindi mo natin mabibigay. Siguro, I'll take this time to thank Secretary Ren. May narinig kasi akong na-appoint. Matagal na siya totoo yung sinabi ni Sec Vince, na qualified, wala ng connection. Pero ngayon, alam ko, RD na siya. So, alam ko rin, nagtatrabaho daw yun. Hindi ko rin siya kailangan personal, pero narinig ko sa mga kwento. So, congratulations po, Secretary. Kung ganito yung magiging pasihan nyo or yung ano nyo, We'll do our best po. Pero syempre, hindi siya madaling gawin. Bali, another question, yung nabanggit ko po kanina tungkol sa after ng Holy Week, start po yung rehabilitation ng Maharlika Highway. Yan po ba i-design ng ibang ng contractor o ng DPW? Opo. Ano po, una po, after Holy Week, magsisimulan tayo dun sa procurement ng MBD. Ay papapit na po natin yan. Ang ginagawa po natin ngayon is, pinapaano po natin, nagpapatulong tayo sa mga foreign consultants natin. Kasi ang gusto natin mangyari, ang Maharlika Highway, dapat akma na siya sa international standards. Na-design, meron po kasi tayo pinatawag na Asian Highway Standards. In fact po, kung nakakatuwa, kung titigil ka sa Google mo ang Maharlika Highway, makikita mo ang Maharlika Highway, nakikita dyan, AH36. Ang ibig sabihin ng AH is Asian Highway 36. Kasi po Maharlika was one of the first highways in Asia. No? Ano po yan? 1670s po yan nagawa. So ngayon, we will follow Asian Highway Standards. So yun po ang gagawin natin. Another question. Yung po sa EDSA na sinasabi ng project ni Secretary Bonoan, it will take them 2 years na po sa sasa ng EDSA. Pinalitan po natin yan nung sinasabi mo ongoing na from Ross Boulevard to Orense. Bali, ano na po yung sinisinento o in-spal? Okay. Ano po yung mismong project? Ganito, pasensya na ko kayo, medyo technical ito.
Ang kali kasi, kapag yan, tinatawag niya, fail o bumagsak na, kailangan yan, bakbakin. Natawag niya dyan yung infamous word, yung regracking. Ang problema kasi sa DPWH natin, unfortunately, meron mga sitwasyon na hindi kailangan i-regrack, really regrack. Di ba na-encounter nyo na yan eh. Yung napakaganda ng Lazada, biglang makikita yung pinapakpak, pinapalitan. Yun, mali yun. Pero meron din, in fact, Maharlika Highway is a good example. Kailangan mo na i-regrack, hindi naman i-regrack. Ang ginagawa ay tinatapagan ng asfalto. Kaya ang nangyayari sa Maharlika matagas. 1 year, tatapagan, kahit na kailangan ng bakbakin. After 1 year o baka 6 months na, sira na naman. Tapos, gagawin na, uulitin na naman yun. No? Every year na gagawin. So, naglabas tayo ng Abagong Department Order. Na stricto, ito lang ang mga sitwasyon kung kailan mo dapat i-regrack o bakbakin ang kalye. Sa yung original plan sa EDSA, ni former Secretary Bulongan, babakbakin ang buong EDSA. Lahat papalitan. Kaya 2 years. Well, nung humingi tayo ng second opinion sa ating mga konsultan, tinanong ko kasi, kailangan bang bakbakin ang palitan ng buong, ang konkreto ng buong EDSA? Sabi niya, Sir, hindi po. Meron ng mga portion na talagang tinatawag niyong may failure na. Actually, makikita niyo pag kayo may nakitang segment ng isang kalye na may crack na at bumaon na yung kalye. No? Yung makikita niyo naman yan, yung parang bumagsak na. Yun, kailangan i-regrack yun. Pero kung meron ng mga hairline crack na tinatawag nila, na hindi pa naman bumabagsak yung semento, hindi pa kailangan yun. Meron pang pwedeng gawin doon. Tinatawag niya ngayon yung ini-injection niya ng konkreto. Meron kasi mga teknolohiyang ganun. Yun ang sinasabi ni BBM noon. Maghanap tayo ng teknolohiyang pwedeng gawin. Yun ang ginagawa natin ngayon sa EDSA. Kapag kailangan i-regrack, kasi nga, nag-fail na, bumagsak na, papakbakin yun. Yun yung mga nakita yung binakbak ng Pasko. Yung 24/7 tayo nagbabakbak. And mostly yun, sa busway. Nangyari kasi siya, mabigat yung mga bus. Yun ang madalas na pumibigay. Pero yung mga iba, ini-injection na yan nila, at pwede na yun, and then, tatapagan na lang makinis na. Mas matibay na yun. So yun ang naging difference. Sorry technical kasi ito Pero I think kailangan din malaman ng mga kababayan natin. Hindi lang yung oras ang nabawasan. From 2 years to months na yan, pwede natin magawa. Yung budget. Ang original budget ng EDSA ay 17 billion. 17 billion. 17 billion. Ang budget na yan ng EDSA ngayon, total from Monumento to Ross Boulevard ay 6 billion. Ang laking tipid mo. 17 billion to 6 billion. So parang, one-third. One-third na lang. And then ninyo, ng paggamit ng teknolohiya, saka yung oras, hindi na 2 taon. Sir Vince, last question na lang po. Yung pong mga pumping stations, tama po ba po na meron pong mga pumping stations sa MMDA, meron pong pumping stations ng DPWH. Kasi po, kaya ako po naitanong, sa summer pero umuulan na rin ho ngayon, magtatag-ulan, para mo hindi yung sisihan pa na, kasi yung DPWH, ano po talaga yung ano natin? Ang pumping stations po, ang gumagawa, hindi kami nagbibuild, ay DPWH. Kapag ito ay natapos at gumagana, assuming gumagana, ito po ay tina-turn over sa MMDA para siya ang magpapatakbo at siya ang mag-ooperate. No? Yun ang arrangement lang. No? Ngayon, marami pong mga pumping station na hindi gumagana. Yun po ay kailangan ayusin ng DPWH. Para po, pag naayos na yun, i-operate na, papaanda rin, at i-maintain ng MMDA. So, ganun po yung arrangement. Okay, yes, sir. Sige po, go. Anyway, ako po si Manny Galvez, ang kapisanan ng mga social media broadcasters, Mike At saka, Gabriel po
nagagawa ko ng master result and that circle. Eh ngayon po, ang nangyari sa amin dito, actually ako, personally, for the longest time, naging advocacy na namin ang masolve ang problema ng baha sa Pilipinas. But apparently, noong mga nakaraang taon, simula pa ng 2012, eh maraming kami nakakusap sa DPWH na talagang inarang nila yung isang magandang pamamaraan para masolve yung problema ng baha. Paano po yun? Number one, ano po ito? Ito po yung matulis gawin. Sa loob ng 3 buwan, yung makikita ka ng resulta. In fact, ngayon po, bilang advokasya, nakausap na po namin si Yorme. At intent namin doon ay gawin yung isang, gagamit ko kayo ng balon. Siguro narinig na po ito, artificial aquifer recharge. Okay. Ang artificial aquifer recharge po ay gumagamit po siya ng balon, magbabaon ka, akabunin mo yung tinatawag nilang river system sa ilalim ng lupa. Okay. Ito yung mga porous rock formation na dating kinukuhanan natin ng tubig para pang-ilong at saka mga pang-commercial use. Ngayon, for the longest time, for about 100 years, prevalent po ito, ginagamit po ito sa Orlando City, Florida. Okay, meron na po sa Florida mismo, meron na silang mga 3,000 galon. Ang ginagawa nila, imbis na gumagamit ng normal na pamamaraan ng pagsubok sa pagbabaha, gumagamit sila ng balon na hindi nangangailangan ipump ko yung tubig sa lapo pa lang. Sa yung dati, nung nakausap namin ng DPWH, ang ano nun, sana tama yung sinabi yung sulot ako. Mula pa po ng ano po namin yun, nakita namin kung ano nangyari doon. Dati kasi merong covered cell doon na pinalitan ng bago, na sinlaki ng truck ng covered. Pero mula nung ikinayo yun, imbis na mawala ang baha, tumintang baha. Dahil una, hindi talaga maitapon yung tubig doon sa sulong apo. Sa dahilan, mas mataas ang tubig sa sulong apo kesa po ron sa design ng culvert na patusok. Okay, ang sabi po namin noon at the time, lagyan mo lang yan ng mga sobrang ng dami ito. Mga 20 balon along the way. Hindi na makakarating ang tubig sa dapat niyang puntahan. To make the long story short, the artificial aquifer recharge, siguro po tumatanda ng mga suggestion. Ito yung matagal nang ginagamit at gusto natin sanang maipatupad dito sa Pilipinas. Ngayon, ngayon nga, galing nga rin sa MMDA, meron silang tinatawag ng Sponge City. Project ko nila yun, gagawa sila ng retention tank para sa BGC. Pero end of the day, ipapump pa rin nila yung tubig right after nitong pagbabaha. In this case, if you put the wells around the retention tank, hindi na aapaw ng tubig kasi dire-diretso na yung tubig sa ilalim ng lupa. So it will actually solve 2 problems. One is water security mo on flooding. And the second one is water supply. On the longest, it's resilient, okay? At saka talagang mawawala ang baha, magkakaroon ka pa ng supply ng tubig. Hindi mo na kailangan pumasa sa hanggang dam para dalhin mo ng tubig sa Metro Manila. Ngayon, applicable po ito sa lahat ng klase ng uri ng pagbabaha. Bottom line is, kaya po yung pagbabaha dahil wala nang pinupuntahan ng tubig. No amount of pumping will actually solve the problem of flooding. Okay, inaano doon, kumakamit po ako ng particular case dito ng nice of results. So, yes. Yes, go ahead with your question, sir. Question. At the question is, open po ba ang DPWH dito? Kasi ang sugod sa akin yata ni Norme, may involved ang both MMDA at saka, tawag dito, ang DPWH para masaksihan kung paano yung gagawin ng pilot. Kasi ang Manila City Hall, bumabaha po na hanggang buong-buong. Ang loob mismo na City Hall pinapasok. At kinakailangan nila mag-pump para mawala ang tubig. Maglalagay po kami ng isang balon doon sa labas ng City Hall at hindi na siya papasukin ng tubig. Opo, definitely po, we're open. Siguro po, this is more of a technical discussion. So, ano po, we will coordinate with the Office of Mayor Isko. And then we'll see, maybe we can pilot it in Manila. Actually, yun doon sa sabi ng the city engineer, that it's best that you bring the matter with them.
Wait, no, we'll do it po. Ano, magapit naman po tayo kay... Magapit naman po tayo kay Yorme. Magpag-ugnayan po tayo sa kanya. So, willing tayo. Definitely po. Salamat po. Thank you. Thank you. Hello po, good afternoon po. Giselle po from GMA News Online. I just have two questions po. First of all, alam naman po natin ngayon yung ongoing fuel crisis due to the Middle Eastern conflict. Resulting from that, ang dami po natin mga people here sa Metro Manila na looking for alternative options para makapag-conserve ng costs and fuel. Considering that, may plans po ba si DPWH to implement infrastructures such as more walkable infrastructures na kaya i-apply agad as solutions within Metro Manila? That's a great question. In fact, ang ginagawa namin yan, itong EDSA. I mean, tingin ko, kung magawa natin yung walkable infrastructure sa EDSA kahit saan, sa Pilipinas magagawa natin. So, definitely po, yan po ang kabilin-bilin sa amin ni Presidente ni kami dalawang Secretary Bagay ng DOTR. We really need to make commuters and pedestrians a top priority. Gagawin po natin. Are we currently working po with DOTR regarding these solutions? Yes. Kasi ongoing po ngayon, meron pa po talks na possible na mag-extend to crisis na to a little bit longer. So, No, definitely po. In fact, kung makapasin nyo, no? Yung doon pa rin sa Kamuning Footbridge, yung kapalit natin sa clearest example na seryoso si PBBM, na talagang priority. and yung next question ko naman po, last question ko na po. Recently po, 4 out of 9 senators signed yung partial flood control report, yung proof po. Anong comments po ng DPWH dito? Siyempre po, ano po yan? Yan po trabaho ng ating Kongreso, ng oversight. Ano po, we will address the issues raised by the Senate. We will report to the square. We will wait for the final report. We will coordinate with Senator Lacson and the Senate, and also with the Office of Ombudsman. Thank you, ma'am. Go ahead, sir. Yes, I am Dito Marcelo from Maynila Standard. Yes, po. Sir, kung nakuha mo nga request regarding po sa mga payments, naapektuhan mo sila ng flood control, ito mga small contractors, hindi naman sila napapayaran ng data because of this flood control test. Naapektuhan daw yung mga payments. Ano po ang step na ginagawa ng DPWH? Una-una po, tuloy-tuloy po ang ating pagbabayan sa ating mga kontratista sa DPWH, no? Pero ito lang po siguro na sa amin. Ang problema kasi, dati, nagbabayad na hindi tapos eh. Yun ang problema eh. Nagbabayad, yung tinatawag nilang physical accomplishment, nandito, tapos magbabayad, ganito na kadami. Hindi na may pwede. Hindi na may pwede. Kailangan sabay. Di ba? Di ba? Kailangan magbabayad ang gobyerno kapag nagawa mo na to. Di ba? Kaya nga tawag dyan sa gobyerno progress billing. Di ba? Pag may 20% ka na, ay magbabayad ng gobyerno. Pag nagdaga mo ng 20% ulit, magbabayad ulit ng gobyerno. Ang problema, dati, hindi na. Nakita naman natin, sa Bulacan. Di ba? Wala nga nagawa, nagbayad ng buhay. Di ba? So, pero, naiintindihan ko yung concerns. Pero, kailangan din, maintindihan din ng mga partners natin sa private sector na nangongontrata sa gobyerno. Kailangan. Tama yung trabaho, on time, and then, ang gobyerno naman, ako, naniniwala ako siya. Kapag on time ang kontratista, tama ang gawa. Dapat on time din magbayad ng gobyerno. Fair is fair. Di ba? Pero yun, ma-assure ko sila na, basta tama ang physical accomplishment, magbabayad ang gobyerno. Yes. Yes, question from Rafi Tiba. Kumusta ko lang po sana yung consolidation ng mga major projects sa buong bansa, lalo na sa mga major plan, consolidation ng mga major, yung mga master plan. Kung may nagawa na po bang ganun, at saka meron po bang gagawin bagong studies or magre-rely tayo sa mga dati na nagawa at i-update lamang yun. Natanong ko lang po kasi for example kasi sa Japan, di ba may 100-year plan sila
Pero sa atin, nahuhuli. Yung mga plano natin, hindi na dun sa projected na tayo ng ulan because of climate change. Ganda ng tanong, Rafi, kasi kapon nga, meron kasi kami nila yung EWG for flood management, flood mitigation. Kasama doon si former Secretary Babe Simpson, si Professor Maharagad May, at si Professor Gert Abios ng UP Project NOAA. So kapon, pinag-usapan namin yan. No? Maraming master plans sa flood management. No, doon lang muna ako tututok. No? Marami tayong mga tinatawag na river basin master plans. Ang problema nga, tama yung sinabi ko, marami dyan outdated. So ngayon, i-update namin lahat. Pero, ang gusto ko na sabihin, lalo na para sa pagdating ng 2027 budget, dahil nga wala tayong budget ng flood control this year, ang ipapasok lang namin project for flood management sa 2027 budget ay mga projects na nasa master plans na nakasalukuyan namin i-achieve. So yun ang assurance natin sa mga kababayan natin. Dati kasi, may mga sumusulpong na yung flood control na wala namang dati. So hindi na pwede. Paano po yung checking mo? Na kayong check o meron po ba? Hindi, external consultants lahat yan. Ang gumagawa naman ng master plans ng DPWH ng gobyerno, either Hapon, Koreano, no? Yun yung, sometimes may mga European partners yan. Kasi usually yan ang mga master plan, mga grants yan, or mga loans. So kailangan yan. Dito paparin po, for example, yung JICA. Yes, JICA, ADB, and others. Second question po. Alam ko medyo bias magiging sagot ko siguro dito. Pero gusto ko nyo po, pwede mo i-grade based na rin nyo. Pagpasok nyo po nung corruption issue po ito, corruption issue sa DPWH. Nung pumasok kayo, ano po yung level ng corruption? At ngayon, ano po yung level ng corruption ngayon? Ano po, mahirap kung sabihin. Meron pa rin po ba? Pwede mo mawala ko. 6 months, hindi mo naman. Hindi naman ganun yun. Diba? So, para sa akin, nahirap ako mag-grade ng grade. Kasi, I think at the end of the day, ang grado naman dapat ang taong bayan. Hindi ko wala sa, hindi dapat yung mga official sa gobyerno na nag-grade sa sarili. In the same way, hindi dapat kami nag-iimbestiga sa sarili. On the scale of 1 to 10, Ayoko na mag-grade. Kayo mag-grade sa amin. Kayo media, kayo mag-grade sa amin. Huwag kami sa sarili na. Teacher ako dati. Mahirap yun. Next, Ms. Mrs. Neil. Sir, ano ang update sa rehabilitation ng Guadalupe Beach? Magsa-start na this year. So, ito, nag-mobilize na, that's a JICA funded project. No, so, magsa-start na yan this year. Pero, hindi tayo mag-disturb sa EDSA. Ang lahat ng trabaho mangyayari sa ilalim. Sa ilalim na. Walang disturbance yan sa taas. Pero magsa-start na, I think by April, magsa-start. Second question, anong role ng DPWH sa ASEAN Summit? Mag-aayos ng kanin. Kung ano yung mga areas na kailangan ayusin yung mga kanin, kasi, syempre, importante yung makita ng mga kababayan, ng mga kapitbahay natin sa ASEAN. Maayos tayo mag-close. Sorry, si Isa ata. Hello po. Sec Vince Isa Cotoner from Bomboradio, Philippines. Sec Vince, so yung context kasi, ito yung reaction mo lang naman dun sa ICI, Sec Vince. Kasi, di ba before, bago magawa ang ICI, for context lang po ang DPWH nag-file na rin sa Ombudsman even without ICI. Tapos nung nangyari yung ICI, DPWH, ICI, Ombudsman. So sa perspective niyo, Sec Vince, ano yung natulong ng Independent Commission for Infrastructure? Malaki. Kasi ang importante dun sa Independent Commission, sa panahon ng very active, is yung pag-consolidate ng mga ebidensya, dokumento, no? Kasi, hindi naman trabaho ng DPWH. Ang trabaho ng DPWH, mag-ayos ng kagi, gumawa ng bagong kagi, mag-ayos ng tulay, gumawa ng bagong tulay. Di ba yan ang trabaho ng DPWH? Hindi trabaho ng DPWH na mag-imbestiga, pagpala ng kaso. Hindi namin trabaho yun. So, ang daking tulong na rin. Ngayon, nagagawa na, nandiyan na si Ombudsman Boy. Ang trabaho ngayon ng DPWH dito sa Paranago
is tulungan ang ating mga ahensya, specifically ang Ombudsman, ang DOJ, ang NBI, para sa pag-iimbestiga at sa pagbubuo ng mga kaso. Yan ang aming role. No, yan ang aming role ngayon. To provide evidence, to provide documents, to provide everything that the Ombudsman, the DOJ, the NBI, the PNP needs to build up their cases para mag-file sa korte, mga magagas na kaso yan. Para sigurado makulong, hindi naman dapat makulong. So yun ang magiging role. Naomi Almohano po, Balitang Agency. Aside, with that being said po, agree po ba tayo sa sinabi din ng ICI na nagampanan nila or nagawa na nila yung trabaho na inatas na? Ako tingin ko, no? Gagawin ako may file, hindi ko kasi nakita yung final report ng ICI, no? Kasi sinabi niya diretso sa Ombudsman. So, pero I would like to assume na very comprehensive yung report na nila. No? Sa dami ng kanilang mga nakuwang dokumento, sa dami ng kanilang mga hear, sa dami ng mga kanilang in-inspect. Hindi ko very important. Tsaka important din kasi yung independence. No, like I said, hindi naman pwedeng ipinabigay siya nag-iimbestiga sa sarili niya. Hindi pwede. So, satisfied ka? Well, of course, no, katrabaho ko siya, pero hindi pa nakikita yung report, hindi pa alam yun. So, tingnan mo natin kung nakakakuha tayo ng copy. Pero overall, ang laki ng naitulong ng ICI. Last one, Sec, kasi di ba before, nung January, dapat meron pa kayong i-refer sa Ombudsman nung sa Cebu. Pero sabi nyo, hindi lang tayo. Meron. So, asang stage na po tayo sa Cebu? Magapit na yun. Alam ko, konti na yan, nagagather na yung iba pang dokumento. Pero yung ipapasa na namin yun sa Ombudsman, i-refer namin. Wala na po yung ICI. Diretso Ombudsman. Kasi kung mag-ano na sila by March 30, kami na. Thank you so much, everyone. Thank you, sir. Pasensya na, hindi Okay, thank you so much po. Secretary, alam mo sa tagal ng panahon na ito pong DPWH ay nasa top 5 na corrupt na sinasabi ko na agency na so, kami po ay nangangarap under your management na ito po talaga yes po, yung pangarap namin, yung pangarap ibigay. So, inaasahan po namin na talaga malilinis po ang ahensya, ano rin maayos na ang trabaho. We hope na dito yung last time na basta ikaw, tsaka si anytime. Thank you very much po, everyone. God bless po. Ay po. Thank you so much po. Thank you sa ating mga